spacer yan. Kadalagay mo yan, susunod yan, spacer ulit. Yan ang diskarte ng pagtatrabaho ng ironworks. Yung iba kasi, puro siruho na maliliit para hindi sila mahirapan maglatag. Ito, medyo sabihin na natin, kailangan natin ng manpower pagdating sa paglalatag ng ganito. At least, buo-buo. Kasi pagdating sa pagpipintura mga kamasta, kakaunti lang yung malalagyan ng mga joints. At the same time, yung pagmamasilya mo dyan, hindi problema yung painter natin. Ayan ang kagandahan niya, napakalaking gate. Pero ang ganda niya tingnan, di ba? So bagay na bagay yung design. Ito talaga yung una kong nakita. Ito yung mga organic, hindi na dito nilalagyan ng mga patabaw, ano. Talagang tinanim lang dito sa bakuran ni Sir Lito. Ayan, nandito tayo sa bago nating proyekto. Ayan, papatayo sila ng scaffolding muna. So may project tayo dito, railing installation. Nandito na yung mga materyales natin. At scaffolding muna tayo. So tingnan natin yung lalagyan natin. Ayan, itayo na natin yung scaffolding natin. So ito yung lalagyan natin ng railings. Ito siya. So actually ito malalagyan din ng tiles, pero sa ngayon hindi muna. Unahin muna natin yung railing natin. Tapos may gagawin din tayo sa kisame sa loob. Na kisame doon sa kwarto, tsaka sa ilalim ng hagdan. Ayan yung mga ayusin natin. Ayan, so akit tayo sa taas para makita. So ito yung medyo i-adjust natin para lumuwang onte. Ang kagandahan niya, 16mm yung nakaabang. Titibay. 16mm. Ayan, 10mm lang yung iba. Ayan, dito na si Papa. So ito yung lalagyan natin. Ang kagandahan niya, may mga nakaabang na siya. So bali eto, titingnan natin kung paano yung tama na ito kasi malayo eh. Dapat nandito siya. So ito yung mga gagawin natin. Ayan, may pool pa sila dito. Pero hindi ito gagawin. Kumbaga may mga plano si Sir dito eh, pero soon na yun. So ngayon dito natin kakapit yung railing natin, tapos diretso yan. So yung downspout na yan, gagawin din natin ganito ng ton yan. So ito yung mga susunod natin gagawin. At para may tayo natin yung scaffolding yan pataas. Bali ito yung mga materyales natin mga kamasta. So gagamit tayo dito ng 2x2, which is 2.0 yung kapal. Kaya kung makikita nyo, pag hinila natin hindi yan na mamaluktot, o kaya yung lumulundo yung gitna, kasi nga 2.0. So yan ang kagandahan nya. At ito naman yung 1x2 na to, 1.5 na tong mga to. Yan, 1x2, tapos 1x3 para dun sa ibabaw nya. So 1.5 yan. Tapos yung 1x1 na to, 1.5 din yung kapal nito. So bihira tayo gumagamit ng 1.2 mga kamasta, no? Bali pagka siguro yung mga maliliit lang na kagaya ng mga 3/4 ganyan, so yun yung ginagamit natin. So mas maganda gumamit kayo ng GI na uri ng pipe mga kamasta, o kaya itong uri ng tubular na to, para hindi siya kakalawangin. Although kinakalawang to lalo na sa pagitan ng pag pinagweldingan, pero malaking bagay pa rin pag GI. Ngayon ang gagamitin natin dito na pintura nito ay acrylic paint mga kamasta. So kalimitan yun talaga yung ginagamit natin. Hindi ko sinasuggest na bilang manggagawa, contractor, na gagamitin lang natin yan roller lang. Pero depende pa rin sa budget ng client natin. Pero sa akin mas pinapaliwanag natin kung ano ang bentahe ng acrylic paint compare doon sa ibang uri ng paint mga kamasta.
So yun yung gagamitin natin dito. So halos lahat naman ng project natin talaga acrylic paint yung ginagamit natin para matibay. Kasi lalo na pag naka-expose na ganito sa araw, ulan, mas maganda pa rin acrylic paint. Hindi mapapansin nung laser natin, o kaya hindi mo mahalata kaagad yung laser. Gagamit tayo ng level hose. Ayan yung ginagawa ko. Mas maganda ilagay nyo sa mas mataas na part yung tubig na yan. So yung isang balde na yan may lamang tubig yan. Tapos papahigupin natin para yung hangin babaka, para yung hangin mawawala. Yan. Okay na? Humigop? Wala, Jeboy. Para walang hangin yan. Kasi dapat yan walang mga bula-bula eh. Ayan, pwede na yan. Sige, hilahin nyo na yan. May mga bubble pa mo. Kaya nga, hilahin na nga yan. So yung kagandahan niya. Kasi kung idadirect mo sa hose dyan, sa faucet, may bubbles yan. Hindi, mawawala yan. Basta wag mo lang gagalawin. Para continuous yung pagbaba ng tubig. Pag yung laser kasi hindi kasi pansin pag ganitong kaliwanag, kaya gumagamit pa rin kami ng level hose kung saan, lalo na pagka outdoor talaga yung trabaho natin. So ayusin lang muna natin yung layout natin sa taas. At yung klibay niya ang kukunin natin para dun sa tiles, kasi magta-tiles din tayo dito eh. Pero sa ngayon, itong railings muna. Ito yung klibay niya. So ito yung basihan natin, yung 60x60 na yan, na kung saan ibababa natin siya dito. Halos mga 2 cm yung ibababa para siguradong hindi papasok yung tubig. Yan. Tapos yung elevation niya pag ganito, hindi siya yung pantay, para bagsak lahat ng tubig dito sa side. Pero itong downspout na tumalis itong mga to. Hey, magandang umaga mga kamusta. Ayan no, pansit muna tayo bago tayo pupunta sa site. Kasama natin si Bayaw. Yung dinadayo-dayo ko dito na pansitan. Yung uso dito sa amin, mga pansitan na naka-tricycle, kolong-kolong. May kasama na siyang siomay. Ang bayad lang na ito 40 pesos. Kakain mo na. Ayan, tapos na tayo nagpansit. Ngayon nandito na tayo sa site. Ay. Ayan. Dito tayo sa bahay ni Sir. Sir Lito. Yan si Christian. Tumama ata si Pula. Matati welding rin punta. May welding rin ganyan mo. Wala. Pagkakaroon ko nakakita. Loko na, nagasgas na naman. Wala naman, hindi na ako pansin. So ito yung ginagawa natin yan. Tingnan natin sa baba. Yun. So pangatlong araw mga kamusta. Malapit na matapos. Dito na lang sa harap. Tapos pinturahan na natin yan diretso. So tara, akit tayo sa taas. Ito yung mga materials natin. So tara, akit tayo. Dito si Jeboy. Bali sinasama niya na si Relly. Siya ang tagalagay ng design natin. So may guide tayo dito. Ayan. So ito yung kagandahan niya. Para hindi ka na mahirapan magsukat-sukat, kaya gamitan mo ng guide. Tapos yung paglalagay natin, lagyan mo ng spacer yan.
Kadalagay mo yan, susunod niyan, spacer ulit. Yan. Yan ang diskarte ng pagtatrabaho ng ironworks. Basta yung unang level mo o kaya yung unang guide mo mga kamusta, dapat to saktong-sakto o kaya talagang tayong-tayo para yung mga susunod yun na yung susundan niya na guide. Kamusta? Ito yung design na ginawa ko. Bali parang inequal ko lang dito sa itsura ng bahay. Kasi ito, kaya ganito yung design na napili ko, lalo-lalo na kapag ganito second floor. Kasi nga po, may mga purpose kung bakit nga ba ganito yung design. Ito po yung kagandahang design pagdating sa ganitong kataas ng railings natin. Kahit na mas mataas pa na building, mga kamasta, establishment to. Kasi nga po, ang importante dito mga kamasta, yung hindi madidisgrasya yung bata. Kasi ang bata mga kamasta malikot yan. Ngayon, hindi ko sinuggest o kaya kasi ito design na ako na mismo yung namili kasi yun ang sabi nga ni Sai, ikaw na bahala. Ngayon, ang dinesign ko dito yung hindi basta-basta umaakyat yung bata. At the same time, hindi siya madidisgrasya. Kaya nga po yung spacing natin dito, bali 10 cm lang to. Ngayon, yung bata naman mga kamasta, hindi na siya kakasya dito. Maliban kung baby siguro. Pero hindi pa niya kayang maglakad. Sa ngayon, yung mga nag-aaral maglakad, ganyan na mga bata, ito yung mga magagandang uri ng mga designs na dapat patayo lahat yan. Kasi nga po, hindi pa niya kayang akyatin to. Hindi pa niya kayang iakyat yung paa niya para sabihin mong makakaakyat siya dyan. Kasi nga po, pagka may mga pahalang yan, sigurado, delikado yan sa mga bata. Kasi ang purpose natin dito, yung kumbaga hindi madidisgrasya yung mga naninirahan dito sa bahay na to. At the same time, kung may mga bisita sila o kaya naman, syempre darating din mga panahon na magkakaroon ng mga bata rito. So pwedeng magkaroon ng play area dito na kahit na mga bata ay safe na safe pa rin. Kaya nga po, yung design na to hindi makakadisgrasya ng bata. At the same time, pwedeng gamitin to na play area, sabi ko nga. Kaya nga po yung mga pahalang natin nandito na lang sa taas. Kasi parang binase ko na lang sa talagang design ng bahay para naman mas maging maganda siya. Ito, talagang prinogram ko na may pahalang dito para naman maiba. Kasi kung i-straighten naman natin to, pangit na siya mga kamasta, no? So ngayon, kailangan nating ibagay sa may disenyo ng bahay. So magandang pamamaraan mga kamasta na dapat pagka may mga bata kayo sa inyong mga bahay, lalo na pagka second floor, ganyan, gamitan nyo yung para puro vertical lang para hindi nakakadisgrasya. Kaya nga po yung height natin dito halos nasa 8 cm lang to. Kasi habulin natin yung halos 3 to 4 cm lamang na flooring natin sa tiles na ito. Kaya ganyan po yung baba niya. Yan. Kaya kung makikita nyo yung design niya. Tapos ang isa pa dito, medyo mas mataas na to compare dun sa railings na ang taas lang niya nasa 90 ganyan. So ito nasa 110 mga kamasta. Gusto ko yung nasa 110 para kahit na nakaganyan ka lang, relax na relax ka na. Yung nagkakape ka na nakatayo, parang nandun ka lang sa isang park, ganoon. Yun yung purpose niyan. Kaya natin, ayan o. Okay. So yung kinakapitan namin dito, ino-open namin yung sa slab kasi kulang yung mga abang. Yung abang na nilagay dito. So dinadagdagan na lang natin para maging matibay. Ayan. May mga 16, yung kagandahan may mga 16 mm na abang. Ayan. Tapos dito na lang. Tapos yung pinakaharap na lang mga kamasta na. So yung mga materials dito, ayan, 1x3, 1x2, tapos 1x1. So yan, yung 1x3, 1x2, tapos 1x1 na yan. Ang kapal niyan 1.5. Tapos yung 2x2 natin, 2.0 to. Kaya nga sa nagko-comment dun sa may reels natin, napakaganda daw gamitin kasi nga makapal. Oo naman. Kasi hindi naman pwedeng tipirin mga kamasta. Lalo kapag safety yung pinag-uusapan. At saka syempre magbe-base tayo dun sa quality na gusto ng kliyente natin. Ayan o, si Jeboy. Ayan, kagandahan kay Jeboy, all around din siya. Kaya makikita nyo gumagamit siya ng spacer natin. So dapat yan equal side lang yung spacer natin para maganda. Kaya ang pag-i-spot nito, okay, pag-welding ng mga tubular mga kamasta, para hindi kayo mahirapan pagdating sa pagpipintura, meron tayong tinatawag na dito lang sa side na to, kadalabas lamang, kasi mas madali i-grind to mga nakalabas lamang.
Kapag ka dito, nilagyan mo yan ng, o kaya winaldingan mo yan, medyo maganda rin siya. Kumbaga matibay sa matibay. Pero kung sa tibay lang, kayang-kaya niya na i-provide to. Ngayon, pagdating dun sa may quality ng trabaho ng pagpipintura, kailangan dapat walang makikitang spot dito, kundi masilya lamang. Kasi mas mahirap mag-grind mga kamasta pagka sinisingitan mo pa to. Kasi ito design lang naman na to, na kung saan ito, talagang may bibigyan niya na yung lakas. So okay na yun. Itong part na to, mag-adjust tayo ng halos sa 2 inches lang mga kamasta, no? Kumbaga tataas lang tayo. 45 degrees tayo dito. So yun ang gagawin natin. So ito, magpo 45 degree naman tayo dito. So ang pintura na ito mga kamasta, acrylic paint. Kaya masasabi mo na maganda. So ito na yung susunod na layout. Natapos na yan. Kasi yun lang naman na yung gagawin eh. Tapos full weld na lang yan sa likod. Tapos yung mga painter na natin mag-grind yan. Tapos ang isa pang scope of work natin dito, yung tiles. So yun ang gagawin pa natin dito na susunod. Pagkatapos lang nito, pagkatapos lang mapinturahan. Tapos bago tayo mag-final para okay na okay. Ayos na ayos. So yung tayo na ito 110 cm. Tapos ito naman 10 cm 10 cm. Tapos itong mga to 10 cm na rin yun. Lahat yan magkakasunod. So yung design naman natin itong vertical na to. So tingnan natin yung tayo na. So nasa 76 cm yun na. Yan, yung vertical na yan. Ito kahit na magbitin-bitin yung bata rito, at least hindi niya maakyat yan kung sakali. So yun natin dito, pwede nang pinturahan. Pwede na rin dito. Kasi ang pinakamatagal lang talaga sa ganito yung preparation lang eh. Pagmamasilya lang naman. Para ma-secure lang natin itong mga to. Yan. Kasi ito yung mga mahirap na part. Ito yung kaganda niya, inuuna nila to pag umaga. Pag tanghali naman, dito na sila kasi yung araw gagaling doon. Doon siya mapupunta. Yun yung sunset mga kumusta. Okay. So kailangan na rin ulit natin ng mga bakal para dito sa kabila. Pero konti na lang kailangan. Ito, part na to. Kasi mas maiksi to na kumpara dun sa kabila. Ito nasa 6 point something lang. Ito nasa 9. Yan, napakahaba. Ito binibenta nila ng 80,000. Diesel mga kamusta, no? 2.0. Pero wala pa tayong budget yan. So okay naman na yung mga gamit dito. Okay na rin yung kuwan natin, yung layout. So ayos na yan. Yung si Rally Boy na bahala dyan. Importante lang nito ma-supervise natin ng husto kung tama yung mga spacing, yung design na binigay nating plano para sa kanila. Kasi ang trabaho talaga natin yan, ma-supervise na maayos para yung outcome ng trabaho ay maganda. Siyempre yung materials, number 1 dito. Kasi kahit nasabihin mo na maganda yung pagkakagawa, kung substandard naman yung materials, wala, bagsak pa rin mga kamasta. Kaya importante ang trabaho ng mga contractor, yung materials pa lang talagang dapat yung ipro-provide mo magandang uri. Kaya nga po pagka nagsasubmit ako ng quotation, yung iba nagkakaroon ng comparison, bakit daw mas mura yung sa kanila sa iba. Kasi syempre nakabase tayo din sa materials na gagamitin natin. Hindi lamang po yung nagbibigay ka ng quotation na base lamang dun sa may mga materials na alam mo na pwede na, pero hindi yun pasok mga kamasta. Dapat sa pag-provide ng materials, dapat alam mo kung ano yung standard na dapat na gamitin mo. Lalo na kapag ganito.
yung safety yung hinahanap o kaya kailangan natin pagka ganito. So sa ngayon punta kami sa Bagabag, dalawa kami ni Bayaw at magli-layout pa. So tara. Ito naka-standby to para dun sa pintor natin. Pero magdadagdag pa tayo dyan pagka oras na nandito na yung mga painter natin. Tatayuan na natin yan para dire-diretso yung trabaho natin. Yan naman yung kagandahan pagka kunwari may project tayo mga kamasta. So ito pinapaliwanag ko rin sa mga client natin. Kaya nga po wala na kaming naka-charge na para dun sa rentals ng scaffoldings kasi provided na po namin yan. Kasama na ho yun sa kasama na ho yun sa kumbaga package nung estimation na binibigay namin. So hindi na namin ini-include yan kasi nga meron naman na kami yan. And so andito na tayo sa Bagabag. So Bagabag yung isang project natin kay Sir Roderick. And so malapit na tayo sa project. Yan, dito na. Ganap na tayo ng mapaparkingan. Yung mahirap dito yung paparkingan kasi along the highway lang. Okay. Tatapang ng aso. Hello po. Oh, ano nangyari? So nakalatag na dito. So eto na lang, cove ceiling na lang yung ginagawa. Tapos dito sa part na to. Ayan o. Ayan, so kung makikita nyo mga kamasta, ayan o. So ayos na rin. Ito may cove tayo dito. Tapos dito naman talagang cove ceiling lang to. Pero magpapalagay tayo ng drop dito para maganda siya tingnan. Kasi yung TV console daw nila dito magkakaroon. Kasi nakita ko dito, akala ko dito. So dito saan tayo papalagay ng drop niya dito para additional na effects ng lights niya. Pero kung sakali dito na lang. Yung purpose naman nun, para maganda siya tingnan kung sakaling nakaharap ka dito kasi may cove light yan, if ever. Yan, para din sa may kitchen natin. Ang gamit nating board ay 1/4 mga kamasta, no? So, ito yung 1/4 na kung saan dapat to na sa 6mm yung kapal. Pero pag binibili mo sa hardware, ito yung tinatawag nila na 4.5mm. So, alam mo na, pagdating sa Pilipinas talaga mga kamasta, no? Sa sukat, alam mo na yun. Kahit nasabihin mo na ang kailangan mo 6mm, hindi na ipro-provide yan. Kasi yung iba, nagiging iba na yung sukat niya. Pero matibay. So, cement board yan. So, tingnan nyo na yung spacing natin mga kamasta ng blind rivets. Tingnan natin yung malapitan. Halos na sa 10cm na lang. Spacing natin dito, 40cm din yan, yung mga yan, yung para dun sa drop natin. Ganun din dito. Halos lahat yan, 40cm yan. Kaya tinatawag na 16 inches by 16 inches. So, yan ang problema natin kapag naglalagay tayo ng siroho mga kamasta, no? So, kailangan natin ng tropa dyan para hindi kayo mahirapan magawak. Natin. So dito na-scam sila madam. Sabi nga ni madam talaga na-scam sila. Kasi nga daw yung trabahador na nag-suggest o kaya pinakuha niya materials ay ganito daw yung materials na ginawa niya o kaya kinuha niya. So ngayon, syempre tiwala naman sila madam. Syempre yun ang trabaho niya eh. Ngayon, dumating yung araw na eto na siya. Eto na yung problema niya. Lumalabas na yung problema.
kasi mali yung ginamit na materials patungkol dun sa may masilya, mga kamasta. Kaya kung makikita nyo, itong nandito na puti, masilya po yan. Ayan, masilya, nagpupulbos po. So hindi na natin babanggitin kung ano yung masilya na yon, pero sabi ko nga, mas maganda mga kamasta na huwag kayong mag-alinlangan na sinasabi nga natin na kahit na mahal ng materials na gagamitin mo sa iyong tahanan, sigurado ka naman na matibay tsaka maganda. Hindi kagaya nito na gano'n mo pa lang. Imbes na pintura, yung haplos ng pintura yung mararamdaman mo, hindi. Kasi ito na pinturahan na to, ito kagaya na ito. Ayan o, may pintura na siya. Actually may masilya, pero hindi pantay-pantay yung kanya, kung ano yung mga, o kaya ibig ko sabihin hindi isa yung ginamit. Pero kung sakali to, i-grind ko ng husto para maalis lang, kasi sayang pupulbos. Kaya kung makikita nyo yung outcome niya sa labas, ayan o, ito siya. Ayan. So hindi ko makapit. Yan ang disadvantage mga kamasta, no? Ayan o, tuklap. Kaya nga po, yung kung i-compare natin doon sa ginagamit nating pintura at masilya, masasabi mo na kahit na pricey, kasi hindi naman tayo pwedeng magbibigay o kaya mag-suggest o kaya gumamit ng mga materyales na hindi naman naangkop. Kasi nga, ang magsasuffer talaga dyan yung may-ari. Ayan. Yan yung kaibahan ng ginagawa natin mga kamasta. Yung iba kasi, puro siruho na maliliit para hindi sila mahirapan maglatag. Ito, medyo sabihin na natin, kailangan natin ng manpower pagdating sa paglalatag ng ganito. At least, buo-buo. Kasi pagdating sa pagpipintura mga kamasta, kakaunti lang yung malalagyan ng mga joints. At the same time, yung pagmamasilya mo dyan, hindi problema yung painter natin. Ayos na mga kamasta na. Mamaya latag-latag na to. So tara na mga kamasta na. Ngayon magpapalit lang kami ng sasakyan. Pupunta naman tayo sa Madyangat project natin. Si Verde gagamitin natin kasi si Paula hindi kaya doon. Hindi niya kayang dumaan. At mahirap yung daanan. Ito na si Verde. Sasama pa natin si Saijan. Bagong change oil lang si Verde. So tara. Quezon. Oh, ayan oh. Ang ganda ng pagkaputi niya. Tingnan natin mamaya. Tsaka yung pagka-black niya. So sasalpak na lang yan, then okay na. Yan yung first gate natin. Ayos na. Okay na yan lahat. So tingnan natin sa kabila. So isasalpak na lang namin to. So tara, tulungan muna natin sila. Ayan. So ito, punas na lang to. Nalikabukan eh. Punas na lang yan. Pero kung titingnan natin yung quality ng pintura nya, ayan, acrylic paint yan, diba? Tapos yung poste natin talagang puting puti. Yan ang gusto ni madam. Combination of black and white. So kakatapos lang mapinturahan yung poste natin. Ngayon salpak na natin yung mga gate natin. Ganon din sa kabila. Ayos na. Ano? Napaka-solid. Diba? Yan ang black na black. So titingnan natin, oh. Ganda na. Ano? Diba?
Tapos na. So, tingnan natin sa harapan. Okay. Astig. Ayan ang kagandahan niya. Napakalaking gate. Pero ang ganda niya tingnan, di ba? So, bagay na bagay yung design. Ayan, design natin. Para sa gate ni Madam. So, okay na. So, tingnan natin sa kabila. Tingnan natin doon. Kasi ito sasalpak na lang din. Kasi binaklas talaga namin lahat. Para bago natin siya kabit, napinturahan muna lahat para hindi may hirapan yung painter natin. Kagandahan niya dito. Ito naman yung pinaka main gate talaga natin to. Ito yung access papunta dun sa bahay nila Madam. So may mga project pang susunod dito na kung saan magwa-widening. So tingnan natin. Ayan. So tinumba muna namin dyan. Ayan o. Okay na. Ganun din to. Ayos natin to. Diba? So ito talaga yung kuha natin para pwede mong ilak sa labas kahit nung nasa labas ka. Yan. Para kahit di na tayo maglagay dito sa labas kasi ang problema talaga pagka ganito ay yung para sa labas natin kung paano ba natin siya ilalak. Ngayon dukutin mo na lang yan kasi hindi naman kasya yung tao dyan dukutin mo na lang. Ganun din to. Yes na rin. Ito meron na rin. Lalaki ng lock natin, di ba? Ito. Ayos. So, salpak na lang din yan. Ayos na. Ayan. So, may final vlog tayo dito mga kamusta. Para malaman din natin yung magkanong costing na ito. At the same time, kung ano pa yung paano pala tayo nangongontrata ng mga gate mga kamusta. Kasi yung iba, kinukuha nila by per square foot. Pero dito, titingnan natin yung isang paraan natin sa pagkuha naman ng cost of materials at saka labor natin. So, abangan nyo to para sa final vlog natin mga kamusta. Bali, maraming salamat po sa suporta at saka sa mga client natin. Thank you so much po. At mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.